Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita tungkol kay Ripple at ang kanyang bagong stablecoin na si RLUSD. Sa linggong ito ay nagkaroon po ng malaking galaw dahil opisyal nang nakapasok si RLUSD sa bansang Japan sa tulong po ng SBI Holdings. Ano ba ang ibig sabihin nito para kay Ripple? Para sa stablecoin market at posibleng epekto nito sa presyo ng XRP at iba pang crypto. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang nangyari kay Ripple at RLUSD sa bansang Japan? Si Ripple ay nag-launch ng kanyang RLUSD stablecoin sa Japan kasama ang malaking partner na si SBI Holdings. Ang move na ito ay malinaw po para mas palakasin ang presence ni Ripple sa global market. Dahil ang Japan ay isa po sa pinaka-strict pagdating sa regulation ng crypto, malaking bagay na nakapasok si RLUSD dito. Ang market impact po nito ay kung magiging successful po ang RLUSD sa bansang Japan, posibleng tumaas po ang kumpiyansa ng investors kay Ripple. Ang ganitong klaseng partnership ay nagbibigay po ng dagdag na lakas sa reputasyon ni Ripple at posibleng magbigay ng positibong movement sa presyo ni XRP. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang partnership kay SBI Holdings? Yan, si SBI Holdings ay matagal ng partner ni Ripple at kilalang dominant player sa financial at saka blockchain innovation sa Japan. Ayon mismo kay SBI Visit Trade CEO Tomohiko Kondo, ang RLUSD ay magdadala ng mas ligtas at transparent na financial infrastructure. Yan, ang market impact po nito ay dahil si SBI ay may malaking influence sa bansang Japan, mas mabilis na makakakuha ng adoption si RLUSD. Kung mas maraming Japanese investors ang gagamit dito, mas lalaki po ang demand at maaaring magdala ng pagtaas sa value ng buong Ripple ecosystem. Ngayon ay ano po ba ang pinagkaiba ni RLUSD sa ibang mga stablecoins? Isa po sa pinakamalaking edge ni RLUSD ay ang transparency. Hindi tulad po ni Tether na maraming beses nang kinuwestiyon ang kanyang reserves. Si RLUSD ay supported po ng high quality reserves tulad po ng US government bonds at saka USD deposits. Bukod pa dito, ang BNY Mellon ang nagmamanage ng custody ng RLUSD. At higit po sa lahat ay may third-party accounting na hindi nakikita sa ibang stablecoins. Kaya ang market impact po nito ay kung patuloy na makikita ng investors ang transparency na ito, maaaring mas maraming tao ang lumipat mula sa ibang stablecoins papunta kay RLUSD. Kapag tumaas po ang demand kay RLUSD, posibleng magdulot ito ng indirect effect sa presyo ni XRP dahil iisa ang kanilang ecosystem na ginagalawan. Gaano naman po kalaki ang paglago ni RLUSD ngayon? Sa nakalipas na linggo, si Ripple po ay nag-mint ng $24 million na RLUSD. At sa loob ng isang buwan, umabot ito sa $134 million. Bukod dito, tumaas ng 17% ang monthly active addresses at ang transfer volume ay sumipa po sa $3.5 billion. Ang market impact po nito ay ang ganitong paglago ay sinyalis na unti-unting lumalawak ang adoption. Kapag tumataas po ang active addresses, ibig sabihin ay mas maraming gumagamit at nagtitiwala. Sa crypto market, ito ay indikasyon ng posibleng long-term stability at saka value growth. Ano naman po ang papel ng regulation sa future ni RLUSD? Nito pong nakarang linggo, ang US Office of the Comptroller of the Currency ay nagbigay ng permiso
para makipag-collaborate ang community banks sa mga stablecoin developers. Para kay Ripple, ito ay malaking opportunity dahil maaari po nitong tulayin ang gap sa pagitan ng traditional finance at saka blockchain. Sa market impact, kung makapasok si RLUSD sa mga bangko sa US, mas lalaki ang kanyang credibility. Ito ay magbibigay po ng mas malawak na adoption, hindi lang sa bansang Japan, kundi sa buong mundo. Kapag nangyari ito, posibleng magkaroon ng domino effect na magpapataas ng demand kay XRP dahil kasama po ito sa ecosystem. At yan bilang panghuling katanungan ay ano po ang ibig sabihin nito para sa stablecoin market? Ayon po sa Ripple, ang stablecoin market na kasalukuyang nasa $300 billion ay posibleng lumaki pa ng hanggang trillions sa mga darating na taon. Ang pagiging maaga po ni RLUSD sa market ay posibleng magbigay ng mas malaking share kay Ripple kumpara sa mga kasabayan nito. Kaya ang market impact po nito ay kapag napatunayan ni RLUSD na siya ay mas transparent at mas reliable kaysa kay Tether o USDC, may posibilidad na mas maraming institutional investors ang pumasok. At kapag mas maraming institutions ang pumasok, ang market price ng mga kaugnay na crypto assets ay maari pong magkaroon ng matinding upward pressure. At ayan, bilang panghuli, para po sa akin, ang pagpasok ni RLUSD sa bansang Japan ay isang strategic move na nagdadala ng dalawang malaking bagay. Una, pinapatunayan po ni Ripple na hindi lang siya basta nakikipagsabayan, kundi handa po siyang manguna sa stablecoin market. Pangalawa, ang transparency at partnership kay SBI Holdings ay naglalagay kay RLUSD sa posisyon para makuha ang tiwala ng mas maraming tao at institution. Kung magpapatuloy po ang ganitong adoption at saka growth, posibleng maging malaking competitor si RLUSD sa mga existing stablecoins. At syempre, ang magandang epekto po nito ay maaaring kumalat din kay XRP. Kaya masasabi ko po na ang development na ito ay isang hakbang papalapit sa mas matatag at mas malawak na paggamit ng crypto sa global financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.